Blessed Friday mga ka-faith. Welcome to our Friday devotion. Kumusta ang linggo mo? Pagod ka na ba? Minsan sa dami ng challenges, parang gusto mo nang sumuko. Pero ang tanong, paano mo tatapusin ang linggong ito? Weak or strong? Drained or faithful? Ngayong araw, pag-usapan natin kung paano tayo makatatapos ng matatag at may pananampalataya sa Diyos. Our topic for today is faithful finish, running strong. At ang ating verse ay mula sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. Sabi po, let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mga ka-faith, hindi lang mahalaga kung papaano ka magsimula. Mas mahalaga kung papaano ka tatapos. So, today, gamitin natin ang acronym na FINISH. F-I-N-I-S-H. And let's learn how to finish strong and faithful sa race ng ating pananampalataya. Unang point, focus on Jesus, not distractions. Minsan sa takbo ng buhay, nadidistract tayo sa problema, sa tao, sa social media, o sa mga nangyayari sa paligid. Pero tandaan, kung saan ka nakatingin, doon ka pupunta. Kaya sabi ng verse, looking unto Jesus. Kapag nakatutok ka kay Jesus, kahit anong gulo, may direction ka. Parang marathon runner. Kapag tumitingin siya sa crowd o sa kalaban, bumabagal siya. Pero kapag nakatingin siya sa finish line, tuloy-tuloy ang takbo. Ganon din tayo. Jesus is our finish line. At ngayong linggo, alalahanin mo, kung gusto mong matapos ng maayos, keep your eyes on Jesus. Don't focus on what's behind. Focus on who's ahead, si Christ. Kapag nakatutok ka kay Kristo, susunod na step, hayaan mong ma-inspire din ang iba sa pananampalataya mo. Ikalawang point, inspire others with your faith. Ang tunay na takbong Kristiyano, hindi solo flight. Habang tumatakbo ka, may mga nakatingin. And your faith can encourage someone who's about to give up. Parang relay race. Kapag tinapos mo ang takbo mo ng may sigasig, mas ginaganahan yung sinusunod. And your faith can pass hope to others. Eh ngayong linggo, baka may isang taong nanghihina. Text mo siya, ipag-pray mo siya. Let your faith be contagious. Pero minsan habang tumatakbo, may mga balakid at pagod. Kailangan mo ito. Ikatlong point, never give up despite obstacles. Hindi madali ang race ng pananampalataya. May hirap, may discouragement, may delay, may disappointment, pero tandaan mo, ang race na ito, hindi sprint, kundi marathon. Isang araw, may runner na halos mawalan ng lakas sa huling kilometro. Pero dahil narinig niya ang cheering crowd, nagpatuloy siya hanggang dulo. Ganon si Lord. Siya ang cheerleader mo sa langit. Hindi niya gusto na sumuko ka. And mga ka-faith, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Don't quit praying. Don't quit believing. And don't quit running because Jesus already ran ahead of you. At para magpatuloy ka ng matibay, kailangan mong kilalanin kung saan ka nahihirapan. Ang ikaapat, identify areas needing perseverance. Tanungin mo sarili mo, Lord, saan ako madaling mapagod? Sa prayers? Sa faith? Sa obedience? Kapag alam mo kung saan ka mahina, doon ka mas makakapanalangin at magpapatatag. Parang coach, bago ang laban, ina-identify muna kung saan kailangan ng training. Ang Holy Spirit ang coach mo. Tinuturuan ka kung saan kailangan mong magtiyaga. Hilingin mo kay Lord na tulungan kang makita kung saan ka kailangang magtiis. Because awareness leads to endurance. At kapag natukoy mo na, kailangan mong palakasin ang ugat ng pananampalataya mo. At ikalima, strengthen your spiritual habits. Ang lakas sa finish line ay galing sa consistent training. Ganon din sa spirit. Kung gusto mong maging matatag, palakasin mo ang iyong word life, prayer life, at worship life. At ang mga runner, araw-araw, nagtitrain. Kahit pagod, tayo din. Kahit busy, we train our spirit daily with God's Word. Huwag mong hayaang lumamig ang devotion mo. Every morning, choose to meet your coach, si Jesus. At sa huli,
para matapos mong may tagumpay. Ito ang huling point. Hold on, Jesus is your anchor. Kapag lahat nagbabago, si Jesus hindi. He's the same yesterday, today, and forever. Sabi sa Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya kumapit ka, huwag bibitaw. Parang barko sa gitna ng bagyo, hindi mawawala kasi may anchor. Kahit anong alon, steady dahil nakakapit sa Diyos. Amen. Kapag may bagyo ng buhay, sabihin mo, Lord, ikaw ang kapit ko. Ikaw ang lakas ko. Hindi mo kailangang perfect. Kailangan mo lang magtiwala. And let me conclude. Mga ka-faith, gusto mo bang matapos ang linggo mo ng matatag at tapat? Remember the word finish. Focus on Jesus. Inspire others. Never give up. Identify your weak areas. Strengthen your spiritual habits and hold on to Jesus. You are not running alone. Si Jesus ang kasama mo hanggang dulo. And this week, piliin mong tapusin ang linggo ng may pananampalataya. Pray and ask God for the endurance to keep going. Kahit mahirap, sabihin mo sa sarili mo, by God's grace, I will finish strong. Ito po ang memory verse natin, 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Ulitin po natin, 2 Timothy chapter 4:7. I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Mga kapit, tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano ka kabilis. Ang mahalaga, tumatakbo ka kasama si Lord. So run your race faithfully and finish strong. This is Pastor Francis reminding you, stay faithful, stay strong, and stay focused kay Jesus. Don't forget to like, follow, and share para mas marami pang ma-encourage sa word ni Lord. God bless. Shalom.